Kaugnay sa pagsisimula ng voter registration ngayong araw, makakapanayam natin si Commissioner Grace Padaca ng Commission on Elections. So, Comelec, magandang umaga po, Commissioner Padaca. Hi, Howie. Yeah. So, nag-walk-a-thon o walk-a-walka itong sila Chairman Brillantes. Nakita ko si Chairman Brillantes, even though madalas na nababanggit lang si James Jimenez, no, yung spokesman ng Comelec. So, at least walk-a-thon, no, instead of a motorcade na mabilisan lang. Ito, walk-a-thon talaga. So, there's a lot of interaction with voters and potential voters. Yes, balak nga ni na James na mag-drop by sa mga madadaanan nilang election offices, tignan kung ano ang mga parang kaso ng mga individual registrants, at tignan din kung ano yung mga concerns ng ating election offices from the north. Kasi ang lalakarin ni na James at ni Mr. Leonor ay from Lawag to Manila and then from Manila to Matnog, Sorsogon. Oh, it's buong Luzon pala to, yes. North to South. No? At kung kakayanin pa ng powers ni James later, baka pumunta rin siya ng Visayas at Mindanao. And all along the way, pwedeng lapitan yung si James at saka yung mga kasama niyong taga-Comelec para magtanong. Oo, yes, Howie. And to generate interest habang sila ay lumalakad at para kung may mga concerns ng ating mga kababayan, pwede rin nilang idiretso sa kanila. Okay, sino-sino ba mga tina-target ng Comelec dito? Because marami ng botanteng nakarehistro. Oo, diba? 54 million na. Yeah, so you're saying yung mga botante na wala pang biometrics, because biometrics medyo recent lang itong feature na to, itong technology na to. So, marami pa ba ang mga botante na walang biometrics? Meron pa pong 9.6 million. Yun ang hinahanap namin for the next 17 months. Kasi kahit dati na silang nakaregister, ilang beses na silang nakaboto, pero kung wala silang biometrics, sa 2016 presidential elections, hindi sila makakaboto. Ang ibig sabihin po ng biometrics ay yung makukunan namin sila ng picture, signature, at fingerprints sa Comelec. And so, all those voters who registered before what year ang walang biometrics? Kasi baka nalimutan ng ibang botante kung may biometrics ba sila o hindi. Well, generally, Howie, 2003, nung unang magkaroon ng biometrics capturing sa Comelec. So, lahat ng mga nag-register bago yung taon na yon ay maaring walang biometrics kung hindi sila nag-update after 2003, meaning yung iba kasi na kung nag-transfer sila after 2003, may biometrics na, okay na sila. Pero kung hindi ka lumipat ng bahay mo, hindi na bago ang anuman sa'yo, after you registered before 2003, malamang wala kang biometrics eh. Okay, so these are older voters, yung mga new voters o yung mga, siguro mga nasa 20s pa lang, karamihan dyan, may biometrics na. Yes, yes. Ang problema na lang natin doon kung medyo may ilang kulang nung nakunan sila ng biometrics. For example, may mali sa kanilang mga figures. So, paano nila malalaman? Halimbawa, alam nila may biometrics na sila nung nagrehistro sila. Paano nila malalaman kung may mali? I mean, you don't want to wait until they're already voting para malaman na hindi pala pwedeng bumoto dahil may mali yung biometrics. Yes, the best thing there is to drop by the Comelec office ng kanilang lugar. Nasa poblasyon lang naman po yun. Pero kung meron silang internet connection na mga nasa Wi-Fi area sila at may capability sila, pwede silang pumunta sa website ng Comelec, yung www.comelec.gov.ph. Okay, comelec.gov.ph. Okay, pina-flash ngayon sa TV screens. Yes. Okay, so for all those with internet connections. But for those without, magkakaroon din ng mga outreach maliban dito sa walk-a-walka ni James. Meron kayong magkakaroon ng Comelec booths sa mga malls and outside churches, I understand? Yes, yun yung tinatawag naming satellite registration. At we impose upon ourselves to go to one barangay at least once. Kung baga, halimbawa yung mga election offices namin na may sakop na mga barangay sa kanyang bayan, at least once in every barangay, maglulunsad sila ng mobile registration. So sa halip na yung mga taga-barangay ang pupunta sa bayan, sa Comelec office, yung mga taga-Comelec ang pupunta sa kanilang barangay. Basta, sana po ay malaman nyo lang kung kailan yung schedule. Paano nga malalaman yung schedule niyan? Through the barangay? Through the barangay officials na contact ng aming election officers. Sometimes they ask the help of media, yung mga ganyan. And then meron din po kami mga schedules na pinopost sa Comelec offices. Okay, ang sinasabi ni James,
4 minutes, sa 10 minutes lang daw ang voter registration process. Totoo ba yun? Ganun nakabilis? Opo, basta huwag silang makipagsabayan pag deadline na, di po Wag lang ba? last minute. Kaya nagpa-publicize, nagpo-promote kayo ngayon ng prosesong to para hindi magantay ng last day. Yes, para walang sisihan. Kasi you only have to fill up the application form. Yung form talaga, nandun yung pangalan mo, yung birthday mo, yung address mo. At pagkatapos niyan, doon sa biometrics naman, kukunan ka ng picture, haharap ka sa webcam, parang sa computer camera, and then pipirma ka sa signature pad, and then kukunan yung fingerprints mo, yung dalawang 4 fingers at saka yung dalawang thumb. So that should not take long kung kayo-kayo lang doon, na hindi kayo nagpipilahan. Kung maaga. True. Maaga magparehistro. Kaya pati Sundays, Hawi, meron kami. Sundays. Open. Okay. Ano bang ilang taon ba yung mga pwede nang magrehistro? Can you be 17 now and be 18 by the time you vote in 2016? Pwede bang ganon? Yes, pwede yon. Basta alam mo na by 2016, May 9, 18 years old ka na. So huwag mo nang sayangin yung time na yon para makaboto ka na. 2016. So you're only 16 this year. Yes. 16 years old pa, high school student pa lang, pwede ka nang magrehistro. Oo, kasi by May 9, 2016 nga, 18 years old ka So na. that means you have to show a proof of birth certificate. Yes, yung Okay. birth certificate. Alam nyo, yung tungkol sa Bangsamoro, di ba? Minsan naging guest namin sila, nagtatanong sila tungkol sa political parties. Marami sa kanila. Yung mga MNLF, ang hindi pa nakakaboto kahit 50 years old na sila, 40 years old na sila. So nagtatanong din sila because they will be first-time voters. They may not be new 18-year-olds, but First-time they're voters, first-time kahit voters. may edad na. So sakop din sila nun. Okay. And then, similar process din sa ibang bahagi ng Pilipinas. Totoo, Kahit yes. conflict areas, may mga lugar dyan na medyo delikado, no? Ano yun, meron din ganitong klaseng outreach Oo. sa Maguindanao, Basilan. Yes. Sana nga ay wag nang isali itong mga ganitong proseso ng ating demokrasya sa mga ginugulo o nagugulo para po magkaroon naman yung chance ang ating mga kababayan na bumoto. Okay, may mga tanong naman galing sa mga News Scoopers, no, ng GMA News. Ito mula kay Cristina Gonzaga. Ano raw ba ang requirements sa registration at kung aktibo daw ba ang record sa precinct finder, kailangan pa rin daw bang kumuha ng biometrics? I think you already answered this question, but Yeah, meron, tama. Salamat at alam niyo yung tungkol sa precinct finder sa website. Meron kasi yung active ang status mo as a voter pero wala kang biometrics. Ang ibig sabihin ng active ang status mo, bumoto ka nitong mga nakalipas na eleksyon. Active ka. Pero pag sinabi na biometrics information not available, wala kang biometrics. So, kailangan mo pa rin ang pumunta sa COMELEC. Ito yung sinasabi namin na kahit ilang beses ka nang nakaboto or updated ka sa pagboto kung wala kang biometrics, makikita nyo naman po sa precinct finder pag sinabing meron na kayo o wala. baka may mga nagtataka kung bakit kailangan pa nitong biometrics. It's in the law, first of all, at sinabi niyo nga kanina sa akin off-camera na it will also help prevent flying voters or election cheating. No? So, paano to nakakatulong sa pag-prevent nun? Kasi po, malalaman na natin yung identity ng mga tao nang hindi na doble-doble ang kanilang mga records sa COMELEC. Merong magpaparegister dito sa Luzon o kaya pupunta sa ibang bayan, ibang barangay, ganyan, na hindi mo masyadong madaling makompare kung manual lang. Pero ito pong mga biometrics ninyo, mga fingerprints, ganon, ipapasok po namin sa database ng COMELEC at doon po ma-match, magkakaroon ng So, matching. fingerprints, may photo pa, Yes. and other information na talagang para ma-confirm yung identity ng lahat ng voters. Okay, may tanong naman ni OMJ, maaari raw bang kumuha ulit ng voter's ID kung nawala ito? Yes, pwede naman. Kaya lang, magbabayad ka na ng 100 pesos kasi yung voter ID walang bayad yon. Pero pag nawala mo at you need a replacement, magbabayad ka ng 100 pesos. Medyo maghintay ka lang ng konti kasi nga ay meron pa tayo yung mga bagong nag-register na naghintay pa rin ng kanilang voter ID. But you can just go to the COMELEC office and ask for, apply for a replacement. Okay, that's connected to the next question ni Luvi May Abanya. Ilang taon o gaano katagal bago makuha ang voter's ID?
Kung kayo po ay nag-register nito lang mga 2012, 2013, sorry po, pinoproseso pa lang yan because we have like 3 million voters na na-add every election. Pero yung mga dati po, before that, pwede nyo nang i-check sa aming mga COMELEC offices because alam mo, Howie, mayroong about 3 million voter IDs waiting to be claimed in all our election offices. 3 million voters ID hindi pa napipick up. Yes, ang daming Hindi naman kinokontak yung mga may-ari nito para sabihin na, uy, pwede mo nang kunin yung voters ID. 3 million, no? Yeah, so meron naman po kaming mga ganoong efforts, pero yung iba kasi hindi namin maabot lahat. Meron din kaming mga iniisip na paraan ngayon na email na lang nila. Pero if i-mail na lang po namin, ipapadala namin sa kanila. Pero if finalize pa po namin yon. Pero between now and then, since pupunta na rin lang kayo sa COMELEC, i-check nyo na rin kung nandun yung voter ID ninyo. Okay, ito naman galing kay Dolly Valenzuela. Isa raw siyang amputee. Maaari raw bang sa barangay office na lang siya magparehistro at kung pwede raw ay kailan siya maaaring pumunta? So, in other words, mayroon bang special arrangement for the disabled, yung mga hindi nakakaakyat sa mga COMELEC office kung nasa ibang palapag, no? I mean, usually ba ang COMELEC offices ba nasa ground floors ng mga building? Saan ba yung mga COMELEC offices usually? Sa Kapitolyo? Sa Kapitolyo, sa munisipyo, gano'n. Okay, government buildings. Yeah, depende po kung And not saan necessarily sila on the ground ilalagay. floor. Okay, posibleng second floor. Okay, ito. Yes. Amputee, itong nagtanong, no? So, she's disabled. Hindi siya makakaakyat ng madali sa mga hagdan. So, is there something that can be done for her? Well, kung pupunta siya sa COMELEC at nasa second floor yung COMELEC, pwede na lang pong pakiusapan na bumaba sila. Or yung tanong niya, Howie, kung pwede bang sa barangay na lang siya magparehistro, hindi na pumunta sa bayan, pwede po yan kung malaman niyo yung schedule ng pagpunta ng COMELEC sa inyong barangay. So, dapat bantayan nyo, ano? Okay, Para sila magpunta doon. Okay, kasi nga, yun nga, required, di ba? Yung COMELEC offices na mag-outreach sa mga barangay, kaso kailangan malaman yung schedule Yes. kung kailan mangyayari yun. Okay, ito naman galing kay Lyra Lozares. Paano naman daw makakapag-rehistro ang mga OFW kagaya niya? Okay. Kung kayo ngayon ay nasa abroad, pumunta kayo sa inyong embassy or consular office. Alam nyo po, just 2 weeks ago, lahat kaming commissioners ay nagpunta sa iba't ibang posts in order to train the embassy partners para silang mismong mag-capture ng picture, signature, and fingerprints. Partner po namin dito ang Department of Foreign Affairs para silang COMELEC doon. So sila ang Because there has kukuha been a relatively low voter turnout among overseas Filipinos, no? Yes, we make all this campaign for them to register. Kung okay naman po sila, we have about 1 million now. Pero pagdating ng 1 million botohan, registered overseas Filipino voters. Yes, 1 million. yes. Out of ilang pang, how many do you should be registered? 12 million daw dapat eh. Oh, but that includes children, di ba? Or, Yeah. siguro, yung mga eligible voters, siguro, what? Maybe double that? 1 to 2 million or 3 million? Yeah. Pero ang kwan namin ngayon, Howie, is to get to register 1 million more. Okay, double. Yes. Yun ang target ni Undersecretary Rafael Seguis ng DFA. But even this 1 million na nakarehistro pa, sinasabi nyo nga, baka kailangan sila mag-register ulit para may biometrics. Yes. So ganun din, may biometrics din sa mga embassies and Yes. consular offices. Kaya meron, kung anong voter registration machine na meron tayo dito sa Pilipinas, sila doon ay mayroon din. And we hope that next 2016, mas maganda ang turnout sa pagboto ng mga nakaregister dahil presidential elections nga. Oo nga. Okay. Ito namang tanong galing kay Shaika Chu. Paano raw po kung magpapalipat ng pagboto sa ibang lugar? Matagal daw po bang ang proseso nito? Pupunta lang po kayo doon sa COMELEC kung saan nyo gustong lumipat. At bahala na po yung COMELEC doon na makipag-coordinate sa COMELEC ng pinanggalingan nyo para ma-transfer po ang inyong registration. Okay. At itong transfer na to, may bayad ba? May bayad ba? Wala po. Wala. Okay, free. Paano daw yung mga disenfranchised o deactivated voter? Ang ibig pong sabihin ng deactivated voter ay yung hindi nakaboto ng 2 magkasunod na eleksyon. May term kami doon, FTVT, failed to vote twice. At ang pwede nyo lang gawin, Yes. pumunta kayo sa COMELEC, meron pong form na tinatawag na reactivation form.
So, i-fill up nyo lang yon para tanggalin namin yung listahan, yung pangalan nyo sa listahan ng mga deactivated na hindi pwedeng bumoto. Okay, so para sa mga botante na 2 consecutive elections, kahit barangay elections, hindi bumoto, deactivated na sila. So they might be surprised kung in 2016, kung hindi sila nagrehistro ulit o nagpa-activate, hindi sila makaboto. So dapat, this is the opportunity to register again and activate Yes. their names on the Oo. voters list. Okay, thank you very much for all that good information. Maraming salamat, COMELEC Commissioner Grace Padaca.